Ayun eh. Kaya dapat bilis. So yun, unang gastos natin dito is yung battery. Battery worth 5,000, 2SM yan. Tapos sunod natin is yung hose na, kasi nga parang isang beses nakita ko siya na naamoy ko yung gas habang nahanakbo. Tapos ginawa ko, binuksan ko yung hood, tapos nakistart yung makina, tapos nakita ko may sumisirit na parang kung ano. Ang ginawa ko, inamoy ko, kumuha ng konti, parang pinasagi ko ng konti doon sa nasirit. Tapos pag amoy ko, grabe, sobrang tapang, gas na gas talaga. So dito siya, dito sa may yan, yung part na yan, bago na yan, galing siya dun sa may tubo dun, papunta dun. So grabe, para siyang nginat-ngat ng daga. Sunod yan, brake fluid. Naalis na yung indication ng handbrake. So bumili ako dito ng coolant. Medyo cheap lang siya, no? Pero hindi ko alam kung goods ba siya. Ito, the green Eco Cool. So hopefully may lagay ko yun, maging maayos. Then bumili na rin ako ng tag dito, radiator cap na mahaba, kasi mahaba na yung malalim yung radiator cap na ito. Yung pala, dalawa pa lang klase ng radiator cap. Meron palang radiator cap na maikli lang, tapos meron ding radiator cap na mahaba. Nung nabila namin siya ng battery, one click naman siya, okay. Isang start lang, open agad. Tapos ginawa namin dyan, tinutukan namin ng hose yung radiator. Bali, inis namin yung radiator cap, tinutok namin sa may bibig, yung running water. Tapos nakabukas din yung drain niya para ma-replenish yung tubig ng radiator, kasi nga tubig lang talaga yung nakalagay dyan, and nag-stain talaga yun. So yun nga, nung kinuha namin, diba, pero talaga siyang kulay kapit talaga yung laman nung radiator. Kaya kailangan kahit paano madrain natin, maging malinis, then bago natin lalagyan ng coolant. So yun nga, nung mga time na yun, nung na-drain namin siya, niran namin yan, ikot-ikot lang dito. Then nung na ka-budget na, lagyan na natin yung coolant, and yun, kahit pa paano, malinis-linis naman na. At least hindi na siya mag-cause ng stain. Pero mukhang pa rin eh, mukhang hindi pa rin siya goods eh. Since may parang prone siya mag-overheat, kasi nga nakita ko may tumatagas na tubig dun sa may hose. Tapos meron pang mga leak yung radiator. Napansin ko na may mga leak ng radiator, kasi pag nakapark siya dyan, parati siya nagkakaroon ng tulo-tulo sa ilalim na every morning yun, pag sinisilip ko, may tulo dito. Tapos bukod dun nga, nilipat ko na rin ng pwesto, kasi nga parang may daga dun sa may part na yun. Kaya siguro nangat-ngat yung hose na unang pinalitan namin. Kasi parang kahit luma naman siguro yung hose na yun, hindi man basta-basta masisira yun na masusunog, matutuklap basta-basta. Para talaga siyang nginat-ngat. So nilipat ko na rin siya ng parking dyan. So yun, naka-EFI na tayo. Ito yung makina niya, makina ng GLI. Ang stock na ito, carburetor or carburetor, 2E lang. Nilalang yung 2E, no? Malakas din naman yung 2E. 2E talaga siya. Tapos since XL nga siya, 2E. Tapos yung XE 2E din yun.
pero power steering lang. Tapos ito galing sa GLI. Para tipid-tipid sa gas, ito yung binili natin na ano na battery. So Amaron. Tapos yun yung nakabili na tayo ng coolant. Medyo ano, napagastos. Bumili na rin tayo ng ano, ng radiator cap. Yan. Bali ano, the next day no, niran ko ulit siya, buy ko ulit. Then ano, nagpunta na rin ako sa mga ibang malapit na auto shop dyan, nag-canvas. So bukod sa mga tanong-tanong sa Facebook kung magkano yung paint, and mga suggested nila is strip to metal, no, para fully ano na siya, parang ano na, bago na talaga siya tignan. Then ano, bukod dun, pantay-pantay pa, and may kasama na rin palang ano yun, latero, na kung saan yung mga damages, lalo na sa ilalim, meron akong may nakitang mga curve na ano na, parang sumayad. Ayos hindi nila yun, kasama na rin yun. Then ano, nagtanong ako through Facebook, nagtanong din ako actual kung magkano aabutin. Then parang ano, yung mga range nila, parang mga nasa ano 60 to 70. Then merong iba na nag-o-offer ng ano 30. Then yung iba naman parang sinasabi na huwag kang basta-basta papatol sa mga mura, kasi kung ayaw mo sumakit din yung ulo mo, baka soon pagsisihan mo rin na pinatulan mo yung baka mas lalo kang mapagastos dahil sa mura na tinake mo para lang mapinturahan yan. Then ano, pina-check ko na din yung ano yan, nung aircon, and sabi hindi lang pala ad-free yun and cleaning yung gagawin dyan, and medyo ano talaga magastos kasi papalitan daw yung compressor, mahina daw yung buga ng compressor. So hindi lang naman isa yung pinagtanungan ko, dalawa. Pina-check ko rin yan sa pangalawa, and ang sabi rin compressor. Yun nga. Then chinek nila yung condenser, okay naman daw, laminated naman daw yung nakakapit na condenser. Tapos yung evaporator, di lang naman check kasi nasa loob pala yun. Yung iba, yun, yung mga offers sila na ano, na medyo pricey din. Pero yun, tingin lang tayo ng medyo ano, mura, or kahit mga ano, second hand. Tingin tayo ulit sa online, yung pinagbibilan natin ng mga ano, ng mga nare-recommend ng mga Corolla owners din. Parang yung battery din na binili natin, recommended din yan ng mga ano, ng mga Corolla owners, mga big body owners, na sabi nila Motolite or Amaron. Dalawa lang yung pagpipilian. So nag-go tayo sa Amaron. Kaya medyo makati din talaga, kasi bukod doon may mga napansin din akong damages sa loob. Yung isang bintana, no, hindi na siya nababa kahit na pihitin yung manual na pang ano ng window. Ayaw bumaba. Bumaba ba siya automatic, nalaglag, kaya nga nakatape siya, pero ayaw niyang tumaas o ayaw niya pang mas bumaba. Hindi na siya napipihit, para siyang nag-lock. Then yung iba naman okay naman, nababa naman yung iba, yung tatlo. Yung isa medyo matigas lang, nagagalaw naman yung ano, yung bintana. Yun lang, additional lang siguro na napansin ko para sa ano, gastusin na palitan. Siguro ano na lang, if ever man na papaayos ko yan, baka ipa-convert ko na lang sa GLI para power window. Then ano, centralized lock. Medyo magastos nga lang, Makati. Nag-canvas na rin ako ng ganun. Umabot na siya ng ano, ng mga nasa 11K, no? Kasama na daw yung sidings. Kasama na yung pan-GLI na siding set. Tapos additional ka lang na ano, na 3.5 para sa centralized lock. So parang mga ano pala, 12K yung ano, siding, kasama yung motor, kasama yung mechanism sa loob. Then mga buttons, mga switches. Tapos sidings kasama na din, pan GLI.
Tiger seat yung design. Tapos, Tiger yung design. Tapos, meron ding iba na stripe. Dalawa lang naman yung Panjelay. Tapos, tawag doon. Yung, pa nga, yung centralized lock. Additional pala yun ng 3.5 kasi iba yung wirings nun. Parang may harness na ulit na ikakabit. Tapos, wala pa din yung para sa electrician kasi nga, wawiringan yan tapos kukonect doon sa may kung saan yung kuhanap ng source ng ng kuryente. So, siguro na yan, uli-uli na yan. Importante yung makina muna. And, side mirror niya, okay pa naman. Malinaw pa. Gamit pa. Then, yung mugs pala yun, galing sa BIOS. Yung mugs. Okay pa din. Pati yung gulong, okay pa din. And, napagastos din pala tayo dyan kasi, tinry ko siya, dalhin sa isang mekaniko, no? Kasi, nung mga nakaraan. Tinry natin patakbuhin din. Punta tayo sa may Langkaan. Kay Sir Franz, pinagawa natin yung RPM. Tapos yung speedometer. Kasi hindi siya nagana kasi importante yun eh. Paano natin monitor yung natin, yung RPM natin, yung idle natin, pati yung takbo natin. Hindi kasi siya nagalaw. Tapos pinatahimik niya rin yung makina. Parang konting linis doon sa may head. Tapos yun, goods na. Tahimik na yung makina kahit paano. So, yun lang. Next update natin, medyo magastos na naman tayo. May mga, may mga sinabi siya, na kailangan natin gawin. Palit ng idle up, palit ng radiator, o papalinis ng radiator. Kasi nagpa-canvas din ako ng linis ng radiator, parang overhaul ng radiator. Nasa 900 to 1.2. Hindi mas maganda, bili ka na siguro ng bago, 2,000. Tapos palit din rod fan. Sabi, palit na ng high speed na rod fan kasi yung rod fan na nakakapit yan, low speed, as in wala siyang halos buga. So, prone talaga yun sa overheat pagka ganyan. Kaya yun, try natin next vlog kung makabili tayo ng mga dapat nating palitan. Upload na natin ulit yan. Update ko kayo next time. Nga pala, please like and share. Subscribe kung nagustuhan niyo yung content natin para tuloy-tuloy tayo makapag-upload, then update ko kayo. And sana ma-inspire kayo sa mga gusto magbuo, sama-sama nating buuin yung Corolla natin. So yun, thank you.